Ang mga naglalakihang proyekto ay nakalatag sa buong kapuluan. Mga daan, tulay, tren, paliparan, pantalan, patubig at murang pabahay. Sabi ng Pangulo sa nakaraang State of the Nation Address o SONA, nakalatag na sa buong bansa ang mga naglalakihang proyekto para sa murang pabahay. Pero ano na nga bang estado ng pabahay program ng pamahalaan ngayon 2026? Kung susumahin, 6.5 million ang kabuang backlog para sa babahay noong 2022 pero ibinaba na ito sa 2.2 million ngayon taon. Hindi dahil nabawasan o nabigyan na ng pabahay ang iilan. Paglilinaw ni Henry Yap, Senior Undersecretary ng Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD, nagkaroon lamang ng misconception sa naturang numero. Pero hindi rin ito kinagat ng ilang senador at sinabing iniba lamang ang termino para maging mabango ang datos sa publiko. Gayunpaman, nangako ang Administrasyong Marcos na makapagbigay ng ligtas, maayos at abot kaya na pabahay sa lahat ng low-income at informal settler communities. Sa unang quarter ngayong taon, sinalubong ng bagong tahanan ang 1,200 individual sa Bukawi, Bulacan nang mabigyan ng modern condominium type noong January 19, 2026 sa ilalim ng mas pinalawak na pambansang bahay para sa Pilipino o 4PH. Ngayong taon din natapos ang kauna-unang horizontal housing unit sa bansa na itinayo sa Barangay Payompong, Mumbarao sa probinsya ng Mindoro. Kasabay ng pagbibigay, sa bayan ding binubuo ang 7,000 kabahayan sa General Santos City kung saan mga working class naman ang makikinabang. May naghihintay din na higit 2,000 housing units sa 6,000 residente na pinagtulungang buuin sa tulong ng Pag-ibig at Social Housing Finance Corporation o SHFC sa lungsod ng Maynila. Mas lalo ring pinalawak ng 4PH ang kanilang programa kung saan makikinabang na rin ang mga low-income workers, mga housewife at delivery drivers sa abot kayang pabahay. Kaugnay nito, sinagip at pinangakuan na rin ng lokal ng pamahalaan ng Quezon City ang mga biktima ng malaking sunog noong March 6 sa Barangay Pinyahan. Bagamat bibigyan ng permanenteng tahanan, sa taong 2027 pa ito pwedeng tuluyan. Ngayong Hulyo, 7,000 kabahayan ang nakapagkasunduan na itayo naman sa Tarlac na mayroon ding playground, covered court at sakop ng subsidized interest rate ng Pag-ibig. Pero sa gitna ng tuloy-tuloy na sanang proyekto ng gobyerno, tila may naiwan at hindi rin nakaligtas sa isyu ng korupsyon. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Dahil hindi lamang mga proyekto sa kontrabaha ang nadaya, pati na rin ang mga proyektong pabahay sa ilang panig ng bansa. Tulad na lamang ng ulat na ghost housing project sa Magalang, Pampanga, kung saan 1,700 na individual ang nagbayad ng housing units pero hindi pa rin nakakuha ng kanilang inaasam na tahanan. Gayon din sa Minglanilla, Cebu, kung saan karamihan sa mga biktima ay overseas Filipino workers o OFW ang bumili ng housing units na nauwi lamang sa kawalan. At hanggang sa ngayon, wala pang malinaw na sagot o tugon ng gobyerno para sa mga nalokong Pilipino bagkus naglabas lamang ng babala at bumuo ng special task force para habulin ang illegal developers sa mga naturang lugar. Samantala, kung titignan ng datos, mayigit 400,000 na housing units na ang naibigay ng Administrasyong Marcos simula nang maupo ito sa Malacanang noong July 2022 hanggang January 2026. Tayo ay nagkagawa at nakapag-finance na higit 423,000 housing unit. Malayo na ang ating narating. Kung tutusin, malayo pa ito sa 1,133,676 na murang pabahay na naisana ng gobyerno na maibigay hanggang matapos ang administrasyon. Batid natin lahat ang mga kababayan natin na namumuhay sa lansangan. Sila ang pinakanangangailangan ng tulong ng pamahalaan. Ilang araw na lamang ikalimang sonanan ng Pangulo. May maririnig nga bang balita ang mga Pinoy na nasa lansangan na tanging hangad lamang ay magkaroon ng sariling tahanan? Para sa SONA 2026,
Ito si Don Carlos ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.